Kasama po natin ngayon ang Regional Director ng Cooperative Development Academy dyan po sa may Region 1. Oh, tama ba? Region 1 is Ilocos Region. Oho, si Attorney Frederick Robles ay kasama po natin ngayong umaga. Magandang umaga ho, Attorney. Kumusta po ang naimbag no bigat? Tama ba? Pagka-umaga sa mga Ilocano. Yan. Kumusta po kayo dyan sa Region 1? Naimbag nga agsapa kanya, Sir Ronnie. Magandang umaga sa mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa, ang inyong kooperatiba. At ako'y nagpapasalamat sa pag-imbitan ninyo bilang isang guest ninyo dito sa inyong programa. Apo. At binabati ko rin po yung ating mga miyembro ng kooperatiba na nanonood ngayon sa ating programa. Yan. Sir, kumusta po ang Region 1 CDA? Ilan kooperatiba ang nasasakop ho ninyo dyan sa inyong lugar? Bukod sa mga munisipyo at Okay. lungsod. Opo, ang Region 1 po na binubuo po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan ay meron pong 1,200 more or less na mga active cooperatives Opo. dito sa ating rehiyon. So yan po yung pinaka mga active natin na cooperative. Ang dami pala, no? So, ilan na ho ang bilyonaryo mong kooperatiba dyan? Okay. Sa number naman po ng bilyonaryo na kooperatiba, siguro baka isa kami sa mga matataas ang numero. Kung ilan ang bilyonaryo, meron po kaming 11 na mga bilyonaryong kooperatiba na nag-ooperate dito sa Region 1. Kasama na po dyan ang 2 electric cooperative at isang cooperative bank. Yung talaga naman nung nakakatuwa ano at sabi nga ni Yusek Encabo siya naniniwala positibo siya na in 5 years ang tawag dito na yung maging yung mga micro and small cooperatives ay mabilis ding uunlad at etong mga ganitong klase ng kwento yung mga may nagiging bilyonaryo ay magandang inspirasyon para sa kanila sapagkat kagaya nila nag-umpisa din ito sa mababa, hindi po baga? Nagsimula sa micro at ngayon ay nasa rurok na ng tagumpay and still growing. Sabi nga kaya pala kaya ngayon ko lang naintindihan kung bakit yung termino na ginamit ni Director Defensor ng NCR is go, grow, and glow. Ibig sabihin, di ba dapat go, glow, and grow? Yun yung naririnig ko simula bata ako sa kanya, go, grow, and glow. Ibig sabihin, sige, magpalaki kayo at magningning. Ayan, ika nga at sumikat. Kagaya ho ng mga kooperatiba ngayon. Pero in few days, attorney, ay magsisimula na po ang pagdiriwang ng Philippine National Cooperative Month. Kumusta po ang Region 1? Ang alam ko, ang Region 1 ay punong-puno ng mga ng mga ng kasaysayan at kultura. Kaya ako'y naniniwala na magandang preparasyon ng Region 1 para sa ating Co-op Month ngayong taon na ito. Tama, Sir Ronnie, bali madami po tayo mga aktibidades. Actually, mag-uumpisa na ito sa October 1, Mhm. Kung ang head office ay ang October 2 ang magiging kick-off, pero dito sa amin sa Region 1, October 1 pa lang meron na pong mga aktibidades ang ating mga kooperatiba. Pero meron din po kaming activity sa October 2 kung saan ang lahat ng mga kooperatiba dito sa Region 1 ay sabay-sabay na magsabit ng mga tarpaulin para doon sa ating celebration ng Cooperative Month for 2023. At meron din po tayo sa October 6 na simultaneous din na aktibidades ng buong Region 1 kung saan ang mga kooperatiba ay meron kanilang mga activity like yung meron tayong clean-up drive, meron tayong coastal clean-up, meron tayong mga medical mission, may mga tree planting, at iba pang mga aktibidades. Walang kaming in-impose na activity
kung ano po ang gustong gawin ng ating mga kooperatiba sa October 6 ay sabay-sabay region-wide na magkaroon ng activity in celebration of the Cooperative Month. Mhm. At meron din po kaming activity region-wide din. Ito po yung sa October 23 and 24. Ito po ay isang summit. Ang tawag namin sa summit nito ay First Regional Cooperative and Stakeholders Summit. Ito po ang kauna-unahang pagtitipon ng buong stakeholder, no, sa sektor ng kooperatiba. Mm-mm. Kung saan may mga i-discuss na mga topics na makakatulong sa ating mga kooperatiba as well at makakatulong sa mga possible pang maging miyembro ng ating mga kooperatiba. At ito po ay magiging 2 araw. At yung sa gabi ng October 23, naman po ay magkakaroon tayo ng parangal para sa mga natatanging kooperatiba dito sa Region 1. Ba? Kung saan ang pangalan po ng aming award program is yung Pinagdayaw Itirang Ay, which means pag-recognize sa mga pagpupunyagi ng ating mga kooperatiba dito sa Region 1. Pakiulit, sir, pakiulit. Anong title? Pangidayaw Tirang Ay. Pangidayaw 2020. Tirang Ay 2023. Talaga naman So ito ay pagkilala. So this is your Ilocano version of the Gawad Parangal that will occur on October 13. Pero sa inyo naman 23. Yes po. Ito po ay para sa aming mga kooperatiba. I-recognize naman natin yung kanilang effort at yung kanilang mga ginagawa para sa mga miyembro nila, no? Kasi kailangan natin i-recognize sila dahil yung effort talaga na tumulong sa mga miyembro ay nandiyan at kailangan natin ng recognition. Tama naman po 'yun. Lagi nga sa tuwi na nga ay hindi mo dapat kalimutan yung a simple tap at the back, 'di ba? Para lalong ganahan yung iyong mga kasama at magsigasig ng husto. Pero I understand, meron naman kayong entry for the Gawad Parangal na gaganapin sa October 13, ang Region 1. Ilan ang entry po ninyo? Meron po. Sir Ronnie, meron po, no? Meron po kaming small cooperative na pumasok doon sa National Gawad Parangal as well as mga local government partners natin na pumasok din. Sana nga po ay manalo sila sa national level para naman ma-motivate din yung iba pang nating mga kooperatiba dito sa Region 1 na magpursige din na maging awardee. Not necessarily ngayon, but next year siguro, no? Pwede na sila makapaghanda para sa awarding next year. There's always a next time, sabi nga po, dahil una tigit sa lahat, kung hindi ka man nakalusot ngayon, maaaring may igaganda ka pa kesa sa mananalo ngayon. Next year ikaw naman, di ba? So ano bang criteria? Ano bang criteria ang tinitingnan dito at nakailang award na ang Ilocos Norte? Ang Ilocos Region dito po sa Gawad Parangal na ito. Madami na, no? Madami na kaming mga Hall of Famers dito sa Region 1, sa mga nakaripas na mga Gawad Parangal. Oo. At hindi ko na po mabilang ang mga awards na na-receive ng ating mga local government din na talaga namang tumutulong sa sektor ng kooperatiba. Dahil alam natin na ang isang importanteng partner natin sa pag-develop ng ating mga cooperative ay ang mga local government. Kasi sila ang nasa grassroots, sila ang nagbibigay ng mga assistance sa mga kooperatiba natin para maging magaling na kooperatiba at madami pa ang makinabang na mga constituent ng local government. Kaya gusto naming i-recognize yung mga local government na talaga namang 100% ang suporta sa kooperatiba. Yun. Sa ngayon, sir, anong kooperatiba ang pinakamalaki dyan sa inyo? Na may tuturing mong pinakamalaki? Ang pinakamalaki nating kooperatiba, ang Secret Heart Savings Cooperative, na ito po ay located dito sa Galibuyod,
Ilocos Sur, no? Sila ang pinakamalaki at malaki din ang operation nila ay umaabot na rin po yata sa NCR, no? Yung kanilang operation at meron po yata silang umaabot na mga 60,000 na miyembro sa kanilang kooperatiba. So, members means sila yung mga depositors. Sila yung mga nag-iimbak ng milyon-milyong salapi sa bangko ng Sacred Heart Credit Cooperative. Tama ba? Opo, sila po yung mga bumubuo ng kooperatiba at sila din po yung naglalagak ng kanilang mga savings doon sa kanilang kooperatiba. Ayan. So sa ngayon po, anong inyong nakikitang what is your vision for the year 2020, I mean for the next year kasi 2023 maganda na yung sitwasyon ng inyong ng CDA ng mga kooperatiba diyan. But what else do you see in the next few years? Let's say next year 2024, anong nakikita mo para sa mga kooperatiba natin diyan sa Region 1? Okay, very challenging itong nakalipas na mga taon. Pero meron kaming nakikitang magandang balita dito sa mga darating pang mga taon. Dahil alam natin na yung ating mga malalaking kooperatiba ay lalo pang lumalaki. At yung ating mga micro and small na mga cooperative naman ay binibigyan natin ng mga intervention. No? Ang ating opisina dito sa Region 1, pinag-aralan natin ano ba yung mga pagkukulang o mga problema ng ating mga micro cooperatives at nakita natin dito sa Region 1 ano yung mga problema. At sa lahat ng mga problema, lahat naman po ay may solusyon. Kaya kami dito sa Region 1 ay gumagawa ng mga paraan para mabigyan sila ng mga kapasidad sila na para mapagaling pa ang kanilang operation. So may mga programa kaming gagawin, lalong-lalo na doon sa pagtuturo kung paano nila tatakbuhin na maayos yung kooperatiba, lalong-lalo na yung mga leader. Kasi nakita namin ang success ng isang kooperatiba ay nakaatang sa leadership ng kooperatiba. Saka yung mga pagtangkilik ng mga miyembro sa kanilang serbisyo. So kung mapapagaling natin yung mga leader ng ating kooperatiba, mabigyan natin ng tamang gabay kung paano sila makapagpatakbo ng kooperatiba, makikita natin ang impact nito ay mas malaki at lalago ang mga negosyo ng ating mga kooperatiba dito sa Region 1. So mostly ano ang mga line of business ng ating mga kooperatiba diyan sa Region 1? Okay, ang kadamihan po pa rin ang pinakamalaki pa rin na serbisyo na ibinibigay ng mga kooperatiba ay ang credit and savings dito sa Region 1. Sumusunod po ay ang agriculture cooperative. Yeah. Tapos nandyan na po ang mga transport at mga ibang klase ng kooperatiba. Pero ang dalawang ito ang talagang nagpapatakbo ng sektor ng kooperatiba dito sa Region 1, ang credit and savings cooperative as well as ang agriculture cooperative. Kasi tutulungan niya na lalo na sa panahon ng paghahanda ng pagtatanim, no? So takbo muna siya kay credit cooperative, hiram muna ng puhunan. At pag-ani, magbabayad naman, no? So sila yung madalas na nagkakatulungan sa ganyang sitwasyon. Pero ano yung madalas ninyong nasasalubong na problema ng ating mga kooperatiba diyan? Kasi kamakailan ay nakaugnay namin ang Region 6 ba? Si Ma'am Juliado, I forgot the last name. Pero yun nga, maraming mga kooperatiba doon sa kanilang rehiyon ay medyo nasa non-compliant status. So may mga problema sila doon. Diyan sa ating sa Rehiyon 1, kumusta naman ang mga kooperatiba natin diyan? Okay, as of ngayon po mga 50% yung ating cooperative ay compliant na. Out of the 2, kalahati ay nakapag-submit na. At ang ating mga iba pa ay nagko-comply pa naman, may mga nakapending na mga submission ng report sa atin. So ang target naman natin ay maging compliant lahat yung mga 1,200 na cooperative.
ngayong taon. Mm. Ang nakikita naming problema lang lalo na sa micro cooperatives ay yung pagpreparahan ng kanilang audited financial statement. Mm. Kasi ang problema din namin dito sa Region 1 ay kukonti ang mga external auditor. At kung meron mang external auditor, minsan hindi na kaya ng yung rate ng professional fee ng ating mga external auditor ay hindi kaya ng mga micro cooperative. Kaya kami gumagawa ng paraan, nakikipag-ugnayan kami sa PICPA, nakikipag-ugnayan kami sa mga ibang malalaking kooperatiba para pag-isipan kung paano natin matutulungan itong mga micro cooperative na makapag-comply sa ating mga requirements, lalo na yung sa pag-submit ng audited financial statement. At of course, yung pag-comply din sa isa pang reason kung bakit hindi rin sila nakakapag-comply ay yung pag-attend ng mandatory training. Kung saan kami naman po ay gumagawa ng paraan kung saan nagkakandak kami ng mga mandatory training para sa mga micro and small para sila ay maging compliant sa ating cooperative. So marami pa kaming mga intervention na pag-attend ng mandatory training para po makapag-comply sila. Yun. Pero alam mo, naiisip ko yung yung kung, excuse me, medyo maginaw. Itong mga training na ito, kadalasan talaga yan ang nagiging problema sa mga micro, no? Pero tama ba o totoo ba na minsan kahit na yung mga malalaking kooperatiba natin ay nagkakaroon din minsan ng delay or delinquency dito sa mga ganitong klase ng training na might affect their status as a member naman or official sa isang kooperatiba? Okay, dun sa mga malalaki, mangilan-ilan lang ang talagang hindi nakakapag-comply sa mandatory training. Pero talaga ang bulto ng mga hindi nakakapag-comply ay yung mga nasa micro and small cooperative. At Kaya kami po, so ang kadalasan ang problema nila ay hindi training kundi yung financial report dahil kailangan nila ng external auditor na talaga naman iikot ang puwet mo sa paghahanap ng pondong ibabayad dito sa mga ito. So, imagine nga naman have you tried in your effort na parang sa buong Region 1 ay kausapin ng mga certified public accountants and ask them to create their own cooperative? Sa may tingin mga members ng PIC, Mm. mga accountant natin dito ay actually mga miyembro din ng mga kooperatiba. Pero sila mismo bilang isang organisasyon ay hindi pa sila na-organize as cooperative. Kaya meron kaming ugnayan ngayon with mga PICPA, yung mga organization ng mga accountant sa bawat probinsya na tulungan kami na matulungan din ng ating mga micro cooperative na i-audit ang ating mga cooperative para makapag-comply sila sa ating requirement. At ini-encourage namin sila na magpa-accredit sa Cooperative Development Authority bilang isang mga accredited external auditor. Para paglalong dumami ang mga external auditor, hindi na mahihirapan yung ating mga cooperative na maghanap ng mag-audit sa kanilang kooperatiba. At of course, baka mayroon din magbibigay ng mas mababang rate sa kanilang professional fee bilang isang external auditor. Ayun. Kasi magkano bang kailangan ang sinisingil usually ng isang external auditor o ng CPA, for example? Kasi baka mamaya kaya nga ganun ang sitwasyon, yung isang micro cooperative ang kanilang budget o ang kanilang pondo o kapital ay nasa 100,000 piso pa lang o 200,000 piso hindi kasya yung ganong halaga kung sakaling sobrang mahal. Tama ba? Mas may higit bang 200,000 ang hinihingi ng mga auditor para sa kanilang professional fee? Hindi naman, Sir Ronnie, no? Ang mga depende rin kasi sa kanya sa external auditor. Pero ang lumalabas na rate ng mga external auditor dito sa amin ay at least mga 10,000
no? Lalong-lalo na kung micro yan, maliit lang naman yung i-audit, ay ang sinisingil ay 10,000. Kaya sa akin din, advocacy ako din, sinasabi ko din sa ating mga micro cooperative na parte na ng buhay ng kooperatiba na maglaan ng pondo para sa audit kasi yan po ay isang regulasyon. Kaya dapat sa pagbabudget nila sa isang taon ay dapat lagyan nila ng budget na para may pangbayad sila sa external auditor. Dahil sabi nga nila, dalawa lang naman ang hindi natin matatakasan sa ating buhay. Ano, ang kamatayan at ang pagbayad ng tax. But although exempted tayo sa pagbayad ng tax, pero meron pa rin tayong requirement na mag-comply sa pag-submit ng report ng ating audited statement. Kaya kami, yun ang nagiging problema. Pag minsan yung mga micro talaga nailabas na yung kanilang pondo at yung pagbayad ng external auditor ay isang struggle para sa kanila. Sabagay, sa ngayon kasi parang initial capital na para makabuo ka ng isang maliit na kooperatiba, 15,000 tama ba? Pwede na? 15,000? Ay maliit nga 'yon lalo na kung kakailanganin mo yung serbisyo ng isang external auditor. Buti sana kung sa 15,000 ano namang negosyo ngayon ang iyong mabubuksan sa 15,000, hindi ba ga? Kaya mukhang hindi na kasya, no? Kaya mukhang kailangan na rin siguro itong baguhin talaga. But somehow, ano tawag dito? So ngayon, itong mga micro cooperatives natin, usually saan sila involved? Mga agriculture, karamihan. Agriculture pa. Agriculture. So, ang ating mga kooperatiba ng agriculture dyan, kung ika nga'y mapapalakas natin ng husto, siguro mas gaganda rin ang kanilang produksyon at makapagbibigay sa atin ng magandang supply dahil isa sa mga problema natin ngayon ay agricultural products Unang-una, bigas, no? Na importante pa naman sa atin. Pero ngayon, kung ito ang magiging senaryo at problema natin ng ating mga micro cooperatives at papaano na ngayon hanggang kailan sila pwedeng hintayin ng CDA for them to be able to comply. Kasi ngayon ay pinag-uusapan na, sabi nga ni Chairman Encabo, pinag-uusapan na ngayon yung mga inimyendas dyan sa RA 9520. At bahagi ng pinag-uusapan dyan, yun nga ay yung pagpapagaang ng pagbuo ng isang kooperatiba. Particularly yung mga requirements, no? So, ngayon, anong plano natin ngayon dyan? Anong sa tingin ninyo ay magagawa natin or hanggang kailan natin sila pwedeng hintayin? Is there like a prescription period for them to be able to comply it? Sir Ronnie, kasi ang sasubmit mo ay report, lalo-lalo na sa audited financial statement. Ang nire-report mo yung operation mo last year. Kumaga, 2023 ngayon, ang i-report mo sa Cooperative Development Authority ay yung report mo ng 2022. Okay. At binibigyan ng ating mga kooperatiba hanggang sa katapusan ng ating taon para mag-submit ng kanilang report. So meron pa silang natitilang at least 3 months, no? 3 months para mag-comply doon sa ating mandatory report. Worst comes to worst, kung hindi talaga makapag-comply hanggang katapusan ng taon and they were able to do it, let's say at the middle of the next year, di ba? For 2022, ang pinag-uusapan natin, hindi ba ga? So they are able to comply next year, 2024, including 2023 sa kanilang report. Anong repercussion nun? Malaki ang epekto ito, no? Lalong-lalo na kung meron ng mga kooperatiba na nangangailangan ng certificate of compliance, no? Kasi ang certificate of compliance ay ang kahulugan nito, ikaw ay
nag-ooperate ayon sa mga regulasyon ng Cooperative Development Authority. Mm. At madaming mga institusyon ng ating gobyerno na nire-require kung bago ka makatanggap ng mga ayuda galing sa gobyerno ay hinihingan ka ng Certificate of Compliance, Mm. no? So malaking impact 'yon lalong-lalo na sa agriculture dahil madaming programa ngayon ang ating ang Department of Agriculture Mm. ang binibigyan ng assistance ng Department of Agriculture ay yung mga cooperative na compliant lang. So kung wala kang Certificate of Compliance, hindi ka makaka-avail ng serbisyo o yung programa ng ating gobyerno. Ganon din po yung ating tax exception. Hindi kayo makakapag-renew ng tax exemption ng co-op kapag wala kayong Certificate of Compliance. At ganoon din po doon sa iba pang mga kooperatiba, lalong-lalo na din yung transport cooperative. Mm. Pagka magre-renew sila ng prangkisa, kailangan din nila ng Certificate of Compliance. So malaki ang impact nito Sir Ronnie, no? Pag hindi ka compliant cooperative. Kaya inaanyayahan namin ng mga kooperatiba namin na mag-comply. At kami naman sa Cooperative Development Authority, hinahabaan namin ang posensya namin kung kailan sila makakapag-submit at tinutulungan na rin namin, hinahandholding namin kumbaga, no? Tinutulungan namin ano yung mga Inaakay pagkukulang nyo na. at binibigay namin kung ano yung mga kailangan nila. Parang inaakay nyo na para mabilis. No, kung kinakailangan pasanin na lang para mas mabilis, di ba? Kaya lang talagang andun pa rin yung kaya lang merong mga limitasyon no. Hindi naman ninyo sila po pwedeng bigyan ng auditor para doon sa kanilang mga financial report. Pwede ba? Doon pwede kaming mag-endorse ng mga external auditor at nasa kanila na po kung tatanggapin nila yung serbisyo ng external auditor. Kung meron din pong mga kooperatiba, yung mga sinatawag nating Big Brother, na willing na tulungan itong maliliit na kooperatiba na sila na muna ang magbabayad doon sa professional fee ng external auditor, pwede naman po yun. So lahat ng tulong na pwedeng ibigay sa kanila ay ibinibigay na po natin with the help of our other government agency, with the help of our cooperatives din, no? Mga malalaking kooperatiba, ibinibigay din natin sa mga maliliit na kooperatiba. Basta ang sinasabi lang namin sa mga maliliit na kooperatiba, ibigay nila yung commitment nila na ayusin yung kanilang kooperatiba. Di ba? Hindi ba pwedeng CDA na lang ang mag-audit? Kasi may auditor naman ng CDA, hindi ba ga? Plus, sa inyo din naman isusubmit. Sorry. Oo. Ayon kasi sa batas, kailangan po silang kumuha ng external, independent auditor po kasi dapat po ang mag-audit sa kanila. Pero I think doon sa mga proposed amendment, baka magkakaroon ng pagbabago doon sa pag-conduct ng audit doon sa mga micro-cooperative. So pinagdadasal natin na sana yung magiging amendment doon sa ating sa batas ay makakatulong dito sa mga nagiging problema natin lalo-lalo na doon sa mga micro and small cooperative. But for the meantime, ayon kasi sa batas, ayon sa regulasyon, kailangan external auditor po yung mag-audit sa kanila para maging independent yung pag-audit at walang biases or walang undue influence doon sa kanilang pag-audit doon sa mga micro and small cooperatives. Etong nabanggit ni Chairman kagabi na ilan sa mga proposed na babawasin doon sa mga requirements sa pagbuo, itong economic survey. Ano ba itong economic survey na ito? Do they really have to which one? I mean, aling economic ang kailangan nilang i-survey? Yung sarili nila o yung sitwasyon ng lugar na pagtatayuan nila ng kanilang kooperatiba because of their plan na negosyo doon sa lugar na yun? Opo. Ang economic survey po ay para siyang feasibility study. Okay. Kumbaga, doon makikita ano ba yung magiging plano mo doon sa magiging operation ng kooperatiba mo, gaano kalaking kapital ang kailangan mo, ano yung mga possible expenses na gagastusin mo para ma-operate. So ito ay parang gabay
sa mga kooperatiba at para makita din namin sa CDA kung ang itatayong kooperatiba ay viable, Okay. no? So para siyang feasibility study pero hindi siya kumpletong feasibility study. Kaya economic survey ang tawag para makita lang kung viable yung pagpapatakbo ng kooperatiba. So, importante pala ito. Medyo tedious nga lang, sabi ni chairman, ano, lalo na sa mga micro, yung mga mag-uumpisa pa lang na maliit na kooperatiba. Medyo tedious nga talaga ang paggawa nito. Pero napaka-importante pala nito. So, is there any way na instead of bawasin, sorry, hindi ko alam kung tama ang pagkakaintindi ko kasi nung nakikinig ako sa programa nila ni General Zamudio kagabi, yun nga, sa mga babawasin, na requirements ay yun ngang economic survey. So, hindi ba pwedeng pagaangin na lamang yung ilang mga kailangan tignan or talagang ito na yung standard? Dahil ang importante dito ay malaman kung pwede ba talaga itong kooperatiba ninyo ito, itong negosyo ninyo, pwede ba ito dito sa lugar na ito, which is talaga namang importante yon. So, kailangan talaga pala yung mga ganyang pag-aaral. Hindi naman kaya kung ito ay tatanggalin sa tingin mo as one of the directors of ACDI, in your own opinion, pag ito ba tinanggal sa mga susunod na magbubuo ng kooperatiba, sa tingin mo ba magiging maayos ang takbo ng mga susunod na kooperatiba pag tinanggal itong economic survey na ito? Okay, ang economic survey kasi guys parang overview lang kung ano yung magiging itsura ng operation. Okay. Pero ang totoong kailangan tingnan dyan is pag nag-ooperate na, dapat meron silang plano, development plan, no? Mm, Pagka sila ay nag-ooperate na. Pero for purpose of registration, siguro hindi pa kailangan ang economic survey, no? okay. Pero mas kailangan na siya kapag Nag-ooperate nag-ooperate na na. yung kooperatiba. Kasi doon mo na plaplanuhin ano yung mga development na igagawin mo sa kooperatiba, gaano kalaking investment ang kailangan mong lipunin, Mm, ano yung mga programa para sa mga miyembro, doon mo ilalahad. No? Pero for purpose of registration kasi, parang hindi pa muna kailangan, sa aking personal na opinion, ay hindi pa muna kailangan ang economic survey mm. sa stage na to. Opo, ayun. Pero, maganda na rin siguro ano kung ika'y nagbabalak bumuo ng kooperatiba, maganda na rin na meron ka niyan. Kasi at least alam mo kung sa umpisa't umpisa pa lang, alam mo na kung papaano mong patatakbuhin ang inyong kooperatiba, alam mo na kung ano yung naaangkop na negosyo doon sa lugar na kinaroroonan ninyo, doon sa lugar na pag-uumpisahan ninyo ng kooperatiba ninyo. And likewise, siguro ay malaking tulong din ito kapagka sa mga susunod na panahon, pupuwede na rin, sa ibang sitwasyon na sabi mo nga, kahit na operational na saka kayo magkaroon nito. Pero parang ang hirap dun, yung bang magda-drive ka ng, sasakay ka sa sasakyan, bibiyahe ka, saka mo iisipin kung saan ka pupunta pagka nagda-drive ka na. Pagka medyo nasa gitna ka na ng biyahe mo, parang hindi angkop, ano? Hindi angkop. Pero sana, instead of tanggalin yun, ay makakita din ng ano, mas maganda siguro na maging requirements ito sa umpisa pa lang, pero hindi ganun kabigat, no? Hindi ganun kahirap. Para sa simula pa lang, tama na yung inyong patutunguhan bilang isang kooperatiba. Hindi po ba? Anyway, so, yes, please. Pwede po yun, pero hindi gaya ng katidyos nga nung current na economic survey. Mm, Pero importante kasi once na nag-start ka na, nabigyan ka na ng rehistro, mm, doon mo talaga bibigyan ng detalye yung operation ng cooperative. Saan direksyon pupunta, ano yung mga steps na kailangan yung gawin para ma-realize nyo yung inyong objective. Pero doon sa pagre-rehistro pa lang, mm. pwede natin na parang tone down na economic survey. Mabigyan lang tayo ng guidance na itong cooperative na ito ay alam nila yung kanilang pinapasok na negosyo. Ayun, alright. Well, maraming salamat ho, attorney, sandali lang, basahin ko lang itong ilang mga mensaheng pinadala sa atin galing kay Neng Handig Yuporio. Good morning daw, ang sabi niya.
si Karil Silva Araza. Si Ma'am Karil to, di ba? Yung aming corporate secretary. Si Ma'am Karil pala ito. Congrats daw, Attorney Eric Robles. Kay kay Sir June Herrero, maraming salamat din po. At magandang araw sa inyo. Ayan, wala na, yun lang. Si Jessie Quiroz. Sino yung Jessie Quiroz na sa ilalim? Ayan, economic survey mostly refers to viability ng co-op na itatayo. So very important siya as the basis of a business plan. Well, yun nga, kagaya nga na binabanggit ninyo, attorney, no? Sabi, marami po talaga problema, kailangan lang po ang masusing information drive and exposure sa negosyo ng mga members. Ayan, wala ba ako nalagpasan na Johan? Wala na. Okay. Well, magaganda yung tama yung mga comment nila na yun. Talagang kailangan ng exposure, kailangan ng information drive, and I think kaya nabuo ang Philippine Media Network Service Cooperative is para maging isa sa mga tagapagpakalat ng mga impormasyon na yan sa ating mga kooperatiba. Ano po? Well, Attorney, maraming salamat po. Baka meron akong hindi na itanong na you think is very important and relevant to this coming co-op month na idaraos natin sa Oktubre, sir? Yes, aside from the regional activities na ikakandak namin sa October 2, October 6 at October 23 and 24, ang bawat probinsya dito sa Region 1 ay meron silang kanya-kanyang programa para sa pag-celebrate ng Cooperative Month. So ang Ilocos Norte, meron silang mga programa na naka-schedule sa buong buwan ng Oktubre. Ganon din ang Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. So meron po kaming isang kalendaryo na ipopost po namin sa aming Facebook page kung saan makikita ng bawat kooperatiba o mga miyembro ng kooperatiba ang mga aktibidades ng buong Cooperative Month dito sa Region 1. Ito po ay makikita sa CDA Region 1 na official Facebook page. Nakapost po doon, ipopost po namin ang kalendaryo. So that kung meron po kayong interesadong aktibidades na gusto mong puntahan o gusto kang mag-attend ng mandatory training o mga paggawad ng mga awards sa mga co-ops, pwede po kayong umattend doon sa mga programa na iyon. So maraming salamat Sir Ronnie sa pagbigay niyo po kami ng opportunity na i-share sa mga taga Region 1 at sa buong bansa yung mga ginagawa ng ating Region 1 dito sa ating bansa. Yun lang po Sir Ronnie. Yan, maraming salamat po sir at congratulations may pahabol si Jessie Quiroz. DCBLTSC, Modernized Transport po kami ng Dagupan City. Mabuhay po kayo. Sa ano bang region ng Dagupan? Region 1. Region 1 ayun. Sir Ronnie. Dagupan. Magkaroon nga ng motorcade ang mga transport cooperative dito sa Dagupan, no? Saka yung mga katabing mga munisipyo at syudad dito sa Pangasinan ay magkakaroon ng motorcade sa October 1. So sila po yung talagang mag-o-open ng ating Co-op Month celebration dito sa Region 1. Yun talaga. So ang sentro ay sa Dagupan, hindi sa Ilocos. Ang aming regional office ay nasa Dagupan, pero ang magiging host ng celebration ng Co-op Month for 2023 ay ang Ilocos Norte. Ba, talagang baluarte ng presidente. Siyempre, dapat dapat siya muna, di ba? Siya naman at sa kanilang baluarte muna nila Pero may naalala na ko itanong kung pupunta kami diyan sa Region 1. So meron bang isang parang common area kung saan gaganapin itong inyong mga activities? O doon sa bawat tanggapan ng kooperatiba kung nasaan sa mga lalawigan at bayan? Opo, for the October 2 po ay wala pong particular, kanya-kanya po kami pero sabay-sabay. No? Simultaneous yung event, ganun din yung October 6. Pero yung October 23 and 24, yung summit, ito po ay gaganapin sa Lawag City, sa Centennial Arena. So pwede po kayong pumunta sa October 23 and 24 para po kung gusto nyo pong i-feature ang aming first regional cooperative and stakeholder summit, ay very much welcome po kayo para po
may cover niyo po yung aming activity. Yun. Sa October 23-24, Centennial Arena, Lawag City, Ilocos Norte. And at the same time, October 23, doon din ang inyong gabi ng parangal, ano? Ano nga uli yun? Sa Opo, yung Pangidayaw Tirang-ay, Pangidayo. 2020. So, Sa gabi, 2023. saan po gaganapin yun? Doon din? Doon po sa Centennial Arena sa Lawag City, Ilocos Norte. So, sa gabi ng 23 yun, probably. Gabi ng 23. Yun. So, nako, mahabang programa ito. Siguradong, tawag dito, maglalabasan ang mga talento ng bawat kultura dyan sa Region 1 sa gabi ng parangal na yan. Kanya-kanya mga exhibition numbers, no? May mga Tama po, intermission tama po yun. numbers. Nako, kasaya. Kasarang pumunta niyan, ano? Buti lang sana kung malapit. Buti sana kung kasing pinakamalayo, parang Valenzuela lang yan. Pwede puntahan. Ay, Pwede mag-aeroplano, Sir Ronnie. Pwede mag-aeroplano. Via Lawag. manghihirap ako aeroplano sa ACDI. Tama yan, sir. Pero total, yung piloto ko naman dito sa istasyon ay totoong piloto talaga ito. Nagpapalipad talaga ito ng eroplano. Si Engineer Johan Param. Anyway, sir, maraming salamat po. Mabuhay po ang Region 1 at talaga naman pong parang nakakaingganyo. It's very enticing yung mga programa ninyo dyan this coming October. Kaya lang talagang hati-hati tayo, no? Dahil nationwide ang magiging event. But anyway, again, mabuhay po at pagpalain po kayo ni Lord at sana'y lalo pa umunlad ang mga kooperatiba dyan po sa ating rehiyon. Uno, dyan sa Ilocos Region. Thank you, sir. At good morning. Thank you din, Sir Ronnie. Yes, sir. Mga kaibigan, si Attorney Frederick Joe Robles. Ang ganda ng buong pangalan ni Attorney. Ang Regional Director po ng CDA Region 1, ang ating pong nakahuntahan ngayong araw po na ito. At siya naman pong ating sana'y mabisita sa mga susunod na araw. Dahil kamakailan, actually, nanggaling na ako dyan sa may Candon. Na Ilocos Norte ba yun o Ilocos Sur? Ilocos Sur, ano? Ilocos Sur, yan. No? Maganda rin doon. Talagang maganda rin at buhay na buhay ang kooperatiba doon sa Candon. Kasi parang kooperatiba ang may-ari ng hotel namin tunuloyan doon. But once again, sa ngalan po ng ating palagang lingkod na si retired Brigadier General Jerry Zamudio, ang chairman ng Philippine Media Network Service Cooperative. Ako po ang inyong nakasama ngayon ng inyong lingkod. Ronnie Ramos po at mabuhay po tayong lahat. Kita-kita ulit tayo bukas dito pa rin sa inyong kooperatiba.